po sa lahat ng ating mga nanay. At salamat sa Panginoon na kayo po ay kanya po kanyang dinala dito at inilagay dito. Hindi po, Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga mahal na nanay. At maganda po yung meeting, amen? Bless na po, ha? Now, ibang buksan yung Bible sa mga Proverbs chapter 31. Tangan po ng kawikaan. Proverbs chapter 31. Proverbs chapter 31. Verse number 10 to number 14. Proverbs chapter 31, verse number 10 to number 14. Nakita na po ninyo? Basahin ko po, ako po inyong sundan sa inyong mga Bible. No? Who can find a virtuous woman? For her price is far above what? Rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. She is like what? The merchant ships. She bringeth her food from afar. Now what is verse number 28? 28. Tayo po lahat, ready? Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Now, gawin ko po yung salitang her children arise up and call her blessed. Nakita niyo po yun? Itong namin ito ay virtuous mother. At dahil dito, yung kanyang mga anak ay tinawag siyang what? Tinawag siyang what? Blessed. At yung ating tatanungin po, bakit ito? Bless your mother. Bless your mother. No? Nakita niyo po kung gaano kahalaga itong babae nito na tinawag na virtuous mother. Gaano siya kahalaga? Verse number 10. Higit siya mas mahalaga kaysa rubies. Higit siya mas mahalaga kaysa rubies. No, ano ba yung rubies? Diba, kasi pinapakita mo nga kung gaano yung presyo ng rubies. Nandiyan ba yun? $1 million per carat. Nakakita ba yun? Hindi mo nalagay. Nakakita dito. Wala ba yan? Kung nakikita niyo po natin yung mamayang gabi, na pisan, blessing your mother is all the important in the age na tayo pinamumuhay. Kaya ibig sabihin na, you should bless your mother. You should bless your mother. Hindi ko lang ito mayo at tayo pinaglalangin. Dahil ito sa umaga, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ako'y muling mo itinayo at narito upang gamitin mo para magpahayag ng iyong mga salita. Di Lord, sa iyo po lamang akong maasa upang ako'y maging kasangkapan mo lamang, instrumento mo po lamang. Lord, I pray for Lord sa iyong encouragement, strength, energy, and power na lubos ko kung kailangan upang magawa ko ang iyong kagustuhan, Panginoon. Bless your people, may dear Lord. Pumusap ka sa kanila sa magitan ko. Tiyakin dalangin at ipinagkapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, natin mo po na. Yes, bless your mother. At yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga, no? Bless your mother, ha? Now, maraming tao ang nagsasabi na hindi daw lahat ng mga nanay ay masasabi na virtuous or
honorable. Yes, but this is not true sa ating mga mananampalataya. Iba ng Christian? This is not true sa ating mga mananampalataya. Tayo mga nakakilala sa Panginoon Kristo. Tayo mga tinatawag na God's people. Tayo tinatawag ng mga Christ believers. Kaya nga, bilang mananampalataya ni Jesus, tayo marunong talagang magpahalaga at magbigay galang sa ating pong mga nanay. Amen? Ano bang ibig sabihin ng believers? Bakit ba tayo tinawag ng mga mananampalataya? Tinawag tayo mananampalataya sapagkat nakakilala tayo kay Kristo. Nakakilala natin siya. Amen? Ikaw ba ngayong magay manatawag na believer ni Christ? Ikaw ba ngayong magay matatawag na mananampalataya ni Kristo? Ikaw ba ngayong magay makapagsasabi, ikaw ay ligtas? Isip kami, kaibigan. Kung hindi ka patiyak na para namatay ka ay sa langit ka pumunta, hindi ka matatawag na mananampalataya. Ulitin ko, kaibigan, kung ang umaga, hindi ka paligtas, hindi ka patiyak na kapag namatay ay sa langit ka pumunta, hindi ka pa mananampalataya. Hindi mo patunay na nakilala si Kristo. Hindi ka pa totoo makakapagsabi nakakilala ka sa Panginoon. Ang taong nakakilala kay Jesus, siya'y nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kinilala ni Jesus sapagkat nakakilala niya ang kanyang sarili na siya isang makasalanan. Kinilala ni Jesus sapagkat nakilala niya yung kanyang sarili na siya patungo sa walang hanggan na parusahan sa impyerno. Kinilala niya siya sapagkat naunawaan niya na hindi relihiyon ang makapagdadala sa kanya sa kalangitan. Naunawaan mo ba yung bagay na yan? Okay. At higit sa lahat, nakilala niya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At siya nagkatawang tao, anong dahilan? Bible says, ipinakita na Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, bagamat tayo ay makasalanan, si Kristo'y namatay na dahil sa atin. Are you listening? Siya namatay ng dahil sa atin. Yung ang kanyang kamatayan, ang naging pambayad, ang kanyang kamatayan, ang naging kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Siya nabuhay na muli. At siya'y buhay magpahanggan sa ngayon. At ang kanyang pangako, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Bible says, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga, makibigan, kung hindi ka patiyak na pagka namatay sa langit ka pupunta, listen carefully. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Alam mo, kaibigan, pag sinabing manampalataya, ang ibig sabihin ay believe na gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ang ibig sa akin, the word manampalataya is what? Paniwalaan mo na yung sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ang gagawin niya? Ang gagawin ng Diyos? Na ang sumasampalataya sa anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, again, kung wala ka pang katiyakan ng kalagitnaan, tiyakin mo ang langit ngayong umaga. Si Jesus ay naghihintay. Natatawag ka sa Kanya, tatagawin mo siya by faith. At nangako siya, ano kanyang gagawin? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tiyakin mo yung lahat, kaibigan, bago maging huli ang lahat. Ngayon, ito pong chapter 31 ng Kawikaan. Nandiyan po ba kayo? Okay? Dito po yung ipinakilala po sa atin itong virtuous mother. The virtuous mother. Virtuous means what? Honorable. Di ba? Okay? Siya po'y marangal na babae. Ano ho? Siya po'y marangal na babae. No? Siya po'y isang nanay na
na talagang nag-aaruga sa kanyang mga anak, isang nanay na nagmamalasakit sa kanyang mga anak, isang nanay na nagbibigay at nangangaral sa kanyang mga anak. Nalisin niya, this is what your mother does for you, hindi ba? Amen niya? Ito yung ginawa at magpahanggang sa kanya ginagawa ng nanay mo sa iyo. Ano niya niya? Kaya nga, you should arise up and call your mother what? Lakas. Blessed. You should bless your mother. Ha? Ito ba ginagawa mo? Ha? Ito ba ginagawa mo? Ang nanay mo ba, ibinbless mo? Ang alam mo nang nag-bless yung nagmamanaw ka. Hindi ba? Tama, hindi ba? Pero yung ating talata, ano sabi ng ating talata sa verse 31? Her children arise up and do what? And what? Pakalakas? Call. Call. Tinatawag siyang blessed. Di ba? At yung tatay naman, okay, he praised her. Okay? You see, so listen, you should bless your mother. Now, how to bless your mother? How to bless your mother? Huh? Number one, Christian, you bless your mother when you honor her. Pakalakas nga, how to bless your mother? Number one, okay, to bless your mother is what? To honor her. Huh? In Ephesians chapter 6, verse number 1, Ephesians 6, verse number 1 to number 3, the Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and what? Mother, which is the first commandment with promise. That is maybe what? That is maybe what? Oh, kita mo tagal. Mabuti ito sa iyo, anak. Mabuti ito sa iyo. Ano rin? To give honor to your mother. Okay? Ano pa? And that, dalawa yung pangako. Una, mabuti ito para sa iyo. Ano yung pangalawa? Okay? Para humaba ang buhay mo. Yes, Christian. Okay, to bless your mother is what? To honor her. To honor her. Okay, to honor her. Ibigay mo yung paggalang na narapat sa kanya. Okay, bless your mother. Honor her. Alam niyo po, sa New Testament, yung salitang honor means to prize highly. Dalawa. Pangalawa is to show respect. Ano yung ibig sabihin ng salitang honor sa New Testament? Number one, to prize highly. Ano yung pangalawa? To show respect or what? Obey. No, hindi mo naman sabihin na iginagalang mo yung nanay mo pero hindi mo naman siya sinusunod. Di ba? Yung salitang respect tsaka obey, magkasama lagi yun eh. Kaya to bless your mother is to honor her. No? Bigyan mo siya ng pagpapahalaga. Sapagat mismo ang Diyos nagbigay halaga na ang anak ay nagbibigay ng paggalang sa kanyang magulang. Actually, isinama nga yan sa Ten Commandments eh. In Exodus chapter 20, verse number 12. Tingnan po. Exodus chapter 20 and verse number 12. 20:12. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Basa. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which is the Lord thy God giveth thee. Now, sa Old Testament, alala ko lang, the word honor means what? To give weight. To give weight. Bigyan mo ng timbang. Bigyan mo ng bigyan mo ng timbang. Ang iyong mga magulang, ang nagpapakita po ito na saan man magdarating, mas matimbang sa iyo ang iyong nanay at tatay. Ano di ba po? Yan yung usapan doon. At again, the fact na isinama ng Diyos sa 10 utos, ito pinipapakita naman that God values honoring parents.
parents na may pangako ng blessing at may pangako ng karagdagang buhay pa sa iyo. Nakikinig ba sa akin? Yes, son, you should bless your mother. Mga anak, you should bless your mother. And to bless your mother means what? Pakalakas? Pakalakas? To bless your mother is what? Pakalakas? To honor her. To respect her. To obey her. Okay, ano pa? Bigyan mo siya ng mataas na pagpapahalaga sa buhay niya. Listen, Christian, mga magulang at mga anak, the way we honor our mother shows how you honor God. Nakikinig ka sa akin? Siyempre, kung tutusin, sino ba unang mong nakilala? Diyos ba agad? Yung magulang mo. Tama ba ako? Yung magulang mo. Kaya nga ang isang bata na marunong magbigay ng paggalang at pagkilala sa kanyang magulang. Okay? Doon ka natututong magbigay paggalang o pag-honor sa Diyos. Alright? Yeah, kaya nga the way we honor our parents shows how we honor God. To bless your mother is to honor her. To honor her. Now, may panahon ba na hindi ka na magbibigay honor sa magulang mo o sa nanay mo? May katapusan ba ito? Nakikinig ba sa akin? Nakikinig ba sa akin? Now, both of you ay tumatanda. Hindi lang si nanay mo, ikaw tumatanda ka rin, di ba? Nagkakinat ka pa rin. No? Ang time will come, no, na talagang matanda na ang iyong nanay, ang iyong tatay, ito yung pagkakataon naman na ikaw naman ang siya mag-aalaga at susuporta sa kanila. Nakikinig ba sa akin? Nakikinig ba sa akin? Ganun po yun. Okay? Kaya sa Bible, ang isang mga Kristiyano na hindi marunong magbigay ng suporta, no, at pag-aalaga sa kanilang mga magulang na maganda na, diba, he is more than an infidel, para kang hindi mananampalataya. Are you listening to that? You should bless your mother. And to bless your mother is what? To honor her. To honor her. Okay, to honor her. Okay? Okay. How to honor your mother? Now, how to honor your mother? How to honor your mother? Okay, number one, tell her you love her. Tell her what? Tell her you love her. Alright? Listen kasi, ways to honor your mother. Number one, tell her you what? Tell her you love her. Sabihin mo sa kanya, Mom, I love you. As simple, I love you, Mom. I love you, Mom. Ito ba, narinig ng nanay mo sa'yo? Ano pa? Show appreciation. Ano number one? Tell her. Tell her. You love her. Number two, show what? Show appreciation. Ipakita mo sa kanya yung appreciation mo. Let your mother know that you understand. Okay? What they do for you and your family. Narinig po ako? Narinig po ako? Let your mom knows na naunawaan mo siya kung ano yung kanyang ginagawa para sa iyo at sa iyong pamilya. Ano yung number one? To honor your mom? Number one, tell her what? Pangalawas, tell her you love her. Okay? And number two, shows what? Show appreciation. Okay, show appreciation. Bakit mo na-appreciate mo? Natutuwa ka. Amen? Natutuwa ka. Okay? Nabe-bless ka rin. No?
ginagawa yung sinasabi sa iyo. Pangatlo, do a favor. Do a favor for your mom. Pakita kasi nga, do a favor for your mom. Oh, do a favor for your mom. Alright. Yung alamin, alamin mo, ano ba ang gusto niya? Nakinig niya sa akin, nagawin mo o bigay mo. Do a favor for your mom. Okay? Okay. Kung magagawa mo rin lang, isa lang. Nag-alam mo gusto niya. And do it without them knowing. Nakikinig ba ka sa akin? Yung pag na-surprise mo siya, binili mo siya, ginawa mo ito. Naulang niyo ba ako? Naulang niyo ba ako? Bakit ba tayo nagkakaloob sa Panginoon? Bakit ba tayo naglilingkod sa Kanya? Ano ba dahil? Kasi we honor God. Nakikinig ka sa akin? Okay, bakit ba tayo nagpupunta ng church? Ano dahil? Kasi gusto niyo ito. Tama ba? At sa ating pagdalo nito, bilang sa pagsaba, nagbibigay tayo ng ibinibigay mo pag-honor mo sa Kanya. Nang panahon din. Talagang mo kung anong gusto ng nanay mo. Okay? Ibigay mo. Gawin mo. Alright? Sa ganung paraan, na ibibigay mo yung honor na para sa Kanya. English siya? English siya? Isipin po din. Okay, huwag mong kakalimutan yung sakripisyo na Kanyang pinagdaanan alang-alang lamang sa iyo. Nakikinig ba sa akin? Saan man magating, hindi mo kayang tapatan. Yung hirap, sakripisyo na tiniis, dinaan ng nanay mo para sa iyo. Amen? Namiss naman, magpahanggang sa ngayon, di ba? Nahihirapan pa rin sa iyo, di ba? Di ba? Marami siyang pinagdaanan. Mapalaki lamang niya. Ikaw, kayo magkakapatid. So, huwag mo kakalimutin sa mga magkakapatid. Amen? Yeso kasi may mga anak na parang bang nanay pa niya may utang na loob sa kanya. Kasi yun. Yun kayo? Yeso kasi may mga anak na pag nagsalita sa nanay niya, akala mo yung anak niya, akala mo yung nanay niya, lumabas sa kanya. Nakinig ba sa atin? Mali yun, hindi tama yun. Okay? So to bless your mom is to honor her. To honor her. Alam ko lang, may mga nanay na magpahangin sa kanya, nahihirapan, nagtitiis. May mga minsan talaga sabi niya, ba't kaya nasa Panginoon na ako? Minsan, ba't kaya hanggang ngayon may hirap pa rin, may pagdurusa pa rin. Yun ang karang minsan madalas. Listen kisa, huwag nyo kalimutan. Most of the time, meron tinatawag na adversity na talagang ipinahihintulot ng Diyos. Nakikinig kayo? Why God allows adversity? Bakit ba ipinahihintulot ng Diyos ito? Adversity means what? Paghihirap o kasawian na andun yung pagluha. Now, most of the time, God allows adversity to get our attention. Para tawagin yung pansin mo. Dahil alam mo si Pablo, nung siya pa, salbahe siya, di ba? Hindi siya mananampalataya, inuusig niya ang mga Kristiyano. Pero dumating ang time, nung siya naglalakbay, papatungo ng Damasco, si Pablo ay nahulog sa kabayo. At siya'y nagulat, nawala siya ng paningin. Nung sa kanyang pagkabulat, doon nangusap ang Lord. Sabi ng Panginoon, Saulo, bakit mo ako pinag-uusip? Na pinagaling si Jesus. At sa panungunan, sabi niya, Lord, yung Jesus, na kanyang inuusip, tinawag na yung Panginoon, Lord, what will thou help me to do? Naligtas niya. At wala pang isang buwan, yung Kristong inuusig niya ngayon, ipinangangaral na niya. Are you with me?
kung hindi siya nakaranas ng kasawian, pagdurusa, hindi siya makakakilala sa Panginoon. Nakikinig ba sa akin? Naalala niyo yung Philippines jailer? Malupit na jailer na nagbilanggo, nagpahirap, nagbilanggo naman kay Pablo at kay Silas. Nung gabing nakakulong yung dalawang lingkod ng Panginoon, lumindon ng napakalakas. Nabuksan ang mga kulungan. At yung jailer na yun ay binulot yung kanyang espada at magpapakamatay na siya. Sapagat akala niya, natakasan siya ng kanyang mga preso. Napakalaking kasawian. Kami ni Pablo, huwag mong saktan ang sarili mo. Narito kami, listen ka po rin, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang magiging takot sa kanyang buhay, tumawag siya kay Pablo. Sabi niya, Pablo, sir, what must I do to be saved? So nawag si Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And then naligtas siya. At nung gabi yun, pati yung kanyang asawa, mga anak, kumila na kay Kristo at nabautismuhan. Nakikinig sa akin? Kung hindi natakot, kung hindi dumaan ng pagdurusa, hindi pa maliligtas. God uses adversity to get our what? To get your lakas? To get your attention. Okay. Ano pa? To beat your pride. Minsan mataas ka pa siya. Minsan mapalalo ka. Minsan mayabang ka. Wala akong nakitang bedridden na hambog. Wala akong nakitang nagdurusa ng labis na nagmamataas pa. Most of them, natutong magpakababa, nung dumating ang kasawian sa kanyang buhay. Okay? So God uses adversity to what? Okay, mo? Para wasakin yung ating kapalaluan. Minsan kahit Kristiyano ka, pag hindi ka nakadalas ng adversity, magiging mayabang ka din. Nakikinig sa akin? Amen? Ay, yung Diyos ng Kristiyano mayroong what? Mayroong pangalakas? Mayroong pride. Because pride cometh before destruction. Kung niyo kung nakilala, naging palalo niya ibinagsak ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 12, verse number 7 to number 10, makikita mo si Pablo. Nagkasakit siya ng mabigat. Nagkasakit siya sa mata. Okay, but siya nag-pray na si pagalingin ng Lord. Tingnan niyo po, bakit ipinahintulot ng Diyos? Why God allow what? Allows what? Ano nga yung adversity? Paghihirap, ano ba? Kasabi na daw, God, yes, God, and God used adversity to beat our pride. Now, why God allow adversity maging sa kanyang lingkod na si Pablo? 2 Corinthians 12, 7 to 10. Alright, tama niyo po? 7. Sabi ni Pablo, ito yung patotoo ni Pablo. Sabi ni Pablo sa verse number 7, ready? Unless I should be, kita mo, upang huwag akong magmataas above measure through the abundance of the revelation. Kasi marami na siyang accomplishment. Marami na siyang nagagawa na para sa Lord. Okay? At marami na siyang mataas. Ang Pablo. Okay, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me what? A thorn in the flesh. Ipinahintulot ng Diyos na sabi, mabigyan niya ng Pablo ng tinig sa laman. Lest I should be what? Exalted above measure. Nakita mo? God uses adversity to beat our pride. Totoo yung kasabihan na it often takes pain to humble us and change us. Yung prodigal son, hindi babalik sa kanyang tatay. Yung prodigal son, hindi hihingi ng tawad, hindi magpapakababa, kung hindi dumaan sa hirap na halos ay kumain na ng pagkain ng bago. Nakikinig ba siya? God uses adversity to what? To beat our pride.
In Psalms 119, 71, sabi ni David, it is good for me. Kailan mabuti sa akin na ako'y, pakilakas na, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Nakita mo? Kaya nga kung ito, nagtatanong ka, Lord, bakit? Tingnan mo sa iyo. Okay? Marami sa atin. Nagka-problema ka na mabigat dahil dito, naligtas ka. Marami sa atin dito, kung hindi napighati, wala ka na sa Panginoon. Hindi ba? Okay. Isa pa aswa. Okay. To help others or to comfort others. Okay? You see? Alright. Napighati ka, nakalampas ka. Tinulungan ka ng Lord. Ngayon, kaya mong tulungan ng iba, kaya mong payuhan ng iba sa pamamagitan ng tulong na itinulong sa iyo ng Panginoon Diyos. Alam mo magpayo sapagat naranasan mo. Okay? And I believe marami sa ating mga nanay yung yes, marami kang sakripisyo, marami kang pinagdaanan, okay? Dahil sa pagpapalaki mo sa iyong mga anak, and then sa mga anak, huwag niyong kalimutan at lagi mong tandaan, okay? Yung sakripisyo, pinagdaanan ng magulang mo, nangyari mong alang-alang sa iyo. So, tama lamang, matuwid lamang, na ibigay mo yung parangal na nararapat na para sa kanya. Secondly, to bless your mother is what? To praise her. Praise her. In Proverbs 31, verse 28, ano ang sabi ng ating binasa kanina? Psalms 31:17, ano ang sabi ng mga anak ng virtuous mother? Ano ang sabi nila? 28, her children arise up and what? Okay, they call their mother what? Blessed. Blessed, yes, praise her. Praise your mother. Alright? Praise your mother. Okay? There is nothing more encouraging to a mother than to receive what? Words of affirmation. Okay, word of affirmation. No? Mula sa bibig ng kayong mga anak na kanyang pinaghirapan. Amen? Praise your mother. Papurihin mo siya. Paragalan mo siya. Amen? Kayong mga anak, kain kayo ng kain. Nadinig ba ng anak ng nanay mo? Ang sarap ng lulo mo. Nakikinig mo sa akin? Isa, reklamo po kayo eh. Ano hindi naman ka nagbibigay? Tama ba ako? Pagod na pagod, hanap ng pagkain. Ano mong ginagawa? Amen? Masalamat kayo, meron kayong nanay. At tuwing magugutom ka, may pagkain kang bubulkanin. Amen, Krishna? Amen? Praise your mother. Amen? Binili ka ng ganyan, thank you ba? Nagustuhan ko, ang ganda nito. Praise your mother. And then yung asawa, yung husband, alam mo yung husband? Yung mga, anong sabi, yung mga anak, they call their mother what? Blessed. And her husband also what? Pakita ka, si husband also what? Blessed. Si Ate Pino, pag nagluluto yun, bihira akong tanongin, bihira akong patingin, galitin mo naman nagluluto ko. O bihira. Bihira yun. Anong dahilan? Hindi sa pagkat ako'y maniplano. Totoo yun. Naman. Kasi lahat ng pinitig mo sa akin, ang lagi sa akin, okay, masarap, okay. Pero wala kang tuwala sa akin. Totoo lang. Ayun. Kasi lahat ng luto niya, para sa akin, masarap.
Papatikman ka Lois, papatikman ka laro. Okay, para sa akin, masarap lahat niya. Praise your mother. Amen? Number 3, to bless your mother. Ano yung number 1? To bless your mother is what? To honor her. Siya ba, pinaparangalan mo? Ano yung pangalawa? To bless your mother is what? To praise her. Siya ba, pinapupurihan mo? Okay, nagpapasalamat ka ba sa mga ginawa? Binili sa'yo? Pinupuri mo ba siya? Sa pag-aasikaso, pag-aayos ng bahay mo? Ng kwarto mo? Nakilaki mo, hindi ko ba marunong sa sarili mo? Lahat na kayo gumagawa sa'yo. Nakikinig ko ba sa akin? Ang pangatlo is what? To bless your mother is to favor her. Ano yung pangatlo? Pangalawas, to favor her. Okay? To favor her. Pero mga kaibigan, huwag doon kalimutan. Your mom loves you like no one else in the world. Inibig ka niya. Minahal ka niya. Pinahalagahan ka niya. Kaysa kanino pa mang tao. Favor her. Pero, prepare her. Ipakita mo na mas mahalaga siya sa'yo kaysa kanino pa man. Kaya mas gusto mo siyang kasama pag may pupuntahan ka. Hindi ba makita niya ganun ka? Ha? Hindi ka malala kapag hindi ka kasama. Nakikinig mo kayo? Favor her. Nalala ko, wala si Sister Daisy. Ano ba si Daisy? Napakinggan ko kay Sister Daisy, minsan yung sabi niya, alam mo, Pastor, yung nanay ko, pag may gusto akong bilhin sa kanya, hindi ako nagtatanong o nagpapaalam ko kanino ba ma'am. Nanay ko yun eh. Ano na, di ba? Isa, sabi ko nga niya, Nay, anong gusto mo? Ano bang gusto mo? Nay, gusto mo yung tinapay na yun? Hindi ko nito, pag anong gusto ng nanay ko. Nakikinig ba kayo? Favor her. Love her. Mga anak, ito ba natikman, naranasan ng nanay mo sa'yo? You should bless your mother. You should bless your mother. Alright? And number 4, to bless your mother is to speak well of her. Pakalakas nga, to bless your mother is what? To speak well of her. Alright? Approve her. Makatingin siya ng mga magagandang pananalita mula sa iyo na para sa kanya. Speak well of her. Yung aking nanay, yung nabubuhay pa siya. Madalas ay susupot akong bigla sa palengke. Natitinda siya kasi ng sinilas. Susupot akong bigla sa palengke. Pagka-Huwebes, pinapuntahan ko siya. At nayakapin ko, haligan ko. Hindi ako nayak, parang ito, naliping eh. Bakit? Gusto ko makita niya at makita ng lahat kung gaano ko pamahal ng aking nanay. At yung nanay ko, ano bibilin niyo? Talaga sabi ko na, Nay, wala akong bibilin. Pinuntahan lang kita. Kasi 1 linggo na kita hindi nakikita. Natutuwa siya. Dinikman ka dyan mga katabi ko. Kasi to bless your mother is to, pakalakas ko lang, speak well of her. Okay? Make sure, lagi mo ba sa akin? Okay. Lagi mo na, make sure others know just how much you love your mother. Okay, basa ka na malakas? Make sure others know just how much you love your mother.
May mga anak na nahihiya, nasubay paglalakad sa nanay niya. Bakit? Ngayon. Amen? Amen? Bagkus mahalaga talaga na makikita kung gaano kahalaga sa iyo at kung gaano kamahal sa iyo si Nanay niya. Speak well of her. That every time na babanggitin mo sa kaibigan mo, babanggitin mo sa kamag-anak mo, babanggitin mo kay asawa mo, ang sinanay mo, maganda lagi ang sinasabi mo para sa kanya. Ay, hindi ba ba? Ay, hindi ba ba? Saan mo maganda? Walang salitang lalabas sa bibig mo na negative about your mom. Speak well of your mother. Huwag yung kakalimutan, mga kaibigan, mga magulang, at mga anak. You only have one mother in the entire world. Ano sabi ko? You only have one mother in the entire world. Iisa lamang yan. Iisa lamang. Nag-iisa lamang ang nanay mo. Yeah? So speak well of her. And you should bless her. Bless your mom. Bless your mom. Bless your mom. Iisa lang yan. Sinasabi dito sapagkat hindi naman ito para yung nanay mo pang magsabi sa pero totoo ito eh. Huwag mga kalimutan, kapag ang isang anak umaalis, makapalayo sa kanyang nanay, huwag mga kalimutan, okay, you carry your mother's hand and heart with you. Dala mo ang kanyang puso, dala mo yung kanyang kamay. Ano sabihin? Sa panahon malayo ka, ikaw ay laging laman ng kanyang isipan. Kaya ngayon, malayo ka, pero iniisip niya lagi, ano kaya ang kinakain ng anak ko doon? Maayos kaya ang kanyang hinihigaan? Now, may tao bang nag-iisip sa'yo ng ganyan? So speak well of your mother. So time to come, hindi mo na magagawa yung ating pinag-uusapan. In a very normal way. Ayaw ko naman papagawa mo siya ng malaking kusilayo, wala na siya. Saan po kasi? Ngayong buhay pa siya. Gawin mo, hindi dapat mong gawin. So, obey ka. In Psalms 23, 22, maganda yung sinabi. Proverbs 23, 22, maganda yung sinabi ito. Psalms 23, 22. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not that thy mother when she's what? Wag mo siyang papaliwalain na. Wag mo siyang aalipustahin kapag kasi matanda na. Despise not your mother when she is old. Despise her. Okay, because hold your mother in high esteem. Hold your mother in high esteem. Alright, tinignan ko, anong pagkakaiba ng high esteem sa respect? Nakikita ko, tama yung salitang high esteem. Because high esteem means your mom, you give your mom high regard. Hindi basta regard, hindi high regard. Mataas na, pakataas na pagpahalaga. Okay, because you only have one mother in the entire world.
ko sanang banggitin ito, pero sige, kailangan banggitin ko na. Okay. Bilang pagkatapos. Tatandaan po natin lagi, the death of a mother is the first sorrow wept without help. Sa isang anak, sa lahat ng problema, pagdurusa, kalungkutan, kagipitan dumating sa iyo. Madalas yung nanay mo, nasa iyo, nasa tabi mo. Diba? Gumagawa siya hanggang maray ng lahat ng paraan para matulungan ka. Narulungkot ka, nakikilungkot siya. Umiiyak ka, nakikiiyak siya. Nang may problema ka, nakikiproblema siya sa iyo. Lagi mo siyang karama. Diba alam niyo siya? But the moment na sinanay, nawala na. Ito yung unang kalungkutan mo na hindi mo siya karamay. Kaya hanggang may panahon pa, bless your mother. Amen? Bless your mother. Bless your mother. Now, sa ating mga nanay, alam niyo po, isa sa pinakamahalaga sa panahon ito na magagawa mo sa ibang nanay, kung hindi ka paligtas, bigyan mo ng isang nanay na ligtas ang iyong pamilya. Maaaring ikaw magamit ng Panginoon, pag naligtas ka na yung buong mo sa bayan, makakilala rin sa Panginoon. Now, mga anak, you should bless your mother. Mga tatay, bless, you also, you bless the mother of your children. Praise God. Kapurihan mo siya, paralan mo din siya. Gaya ng pinibigyan mo ng Panginoon. Tayo na rin.